Pre, ano maganda pangontra sa aswang? Marami kasi sa amin. Kamote pre, kainin mo bago gumabi. Kamote? Pangontra? Sa baryo namin, laganap ang mga kababalaghan na walang malinaw na kasagutan. Minsan, hindi na ako naniniwala dahil wala naman akong nakikitang kakaiba. Pero isang gabi, hindi ko inasahan na ako mismo ang magiging saksi sa isang kilabot na pangyayari. Ako at ang lola ko lang ang magkasama sa buhay. Simula pagkabata, siya na ang nagpalaki sa akin mula noong 2 taong gulang pa lang ako. Dahil magsasaka siya, tinutulungan ko siya sa bukid upang maibsan ang kanyang pagod. Isang araw, matapos ang maghapong pagtatrabaho, pauwi na kami. Pero bigla akong nakaramdam ng tawag ng kalikasan. Kaya nagpaalam akong saglit na pupunta sa may sapa. Medyo makulimlim na noon at ang paligid ay tahimik. Masyadong tahimik. Habang naglalakad pabalik, may narinig akong kakaibang tunog mula sa isang maliit na kagubatan sa gilid ng daan. Mahina pero matalim. Parang may nginangat-ngat. Dahan-dahan akong sumilip sa damuhan. Nanindig ang balahibo ko sa nakita ko. May isang lalaking nakahubad, nakaluhod sa lupa, at kumakain ng hilaw na baka. Kitang-kita ko kung paano niya nilalapang ang laman gamit ang matatalas niyang ngipin. Parang hayop siyang ngumangasab. Walang pakialam kung may makakita sa kanya. Napatras ako pero nag-ingay ang mga dahon sa ilalim ng paa ko. Bigla siyang tumigil at dahan-dahang lumingon sa direksyon ko. Napakabilis ng mga sumunod na pangyayari. Nang makita ko ang mukha niya, Diyos ko Kuya Mid, para siyang hindi tao. Mahaba ang kanyang dila, pulang-pula ang mga mata, at ang balat niya ay parang nasunog sa araw. Dahan-dahan siyang tumayo, nakangisi, tila sabik na sabik. Hindi ko na inisip ang kahit ano. Tumakbo ako nang mabilis pabalik sa bahay namin. Pero bago pa ako makapasok, narinig ko ang sigaw ng lola. Apo! Bilisan mo! Nakasunod siya! Sa takot, agad akong pumasok sa bahay at sinara ang pinto. Ramdam ko ang hingal ko habang pinagmamasdan ang lola kong mabilis na kinuha ang isang lumang espada. Ang iniwan ni lolo noong nabubuhay pa siya. Lola, ano po yun? Nanginginig kong tanong. Wakwak yun. Sagot niya habang mahigpit na hawak ang espada. 1:00 na ng madaling araw noon. Tahimik ang paligid maliban sa marahang kaluskos sa likod ng aming higaan. Ramdam ko na may nagmamasid sa amin mula sa labas. Hindi kami nakatulog buong magdamag. Kinaumagahan, inabot sa akin ni Lola ang lumang espada ni Lolo. Dalhin mo ito. Sa bukid, Apo. Proteksyon mo yan. Alam kong seryoso siya, kaya hindi ako nagtanong. Makalipas ang ilang araw, habang pauwi ako mula sa sakahan, may buhat akong isang sako ng kamote para ibenta kinabukasan. Pero habang naglalakad, muli kong narinig ang tunog na yun. Ang nakakatakot na paggaspas ng pakpak. Hindi ako maaaring magkamali. Wakwak. Bago pa ako makatakbo, bigla siyang lumitaw sa harapan ko. Hindi siya gumagalaw, pero ramdam kong hindi siya aalis. Dahan-dahan akong bumaba ng sako at humawak sa espada. Ramdam ko ang kaba, malalaking butil ng pawis ang tumutulo sa noo ko. Nanginginig ang kamay ko, pero hindi ako umatras. Nagkatitigan kami. Dahan-dahan siyang lumapit, tila sinusuri ako. Nang bigla siyang sumunggab, napulot ko ang buhangin sa lupa at isinaboy sa kanyang muka. Nawala siya sa balanse, kaya sinubukan ko siyang hampasin ng espada, pero napakabilis niya. Umilag siya at tinulak ako sa lupa. Halos 2 oras kaming naglalaban. Pero isang bagay ang napansin ko. Hindi niya ako sinusugatan. Hindi niya ako kinakalmot o kinakagat. Ang panlaban lang niya ay ang kanyang siko na pinipigilan ang bawat hampas ko. Doon pumasok sa isip ko ang isang ideya. Sa takot at pagod, bigla akong sumigaw ng isang dasal sa salitang Muslim. Isang orasyon na itinuro sa akin ni Lola. Laking gulat ko nang bigla siyang tumigil. Tinitigan niya ako at sa unang pagkakataon,
nagsalita siya. Ako ay gutom pero hindi tao ang pagkain ko. Laki ang mata ko. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglaho sa dilim. Mula noon, hindi ko na siya ginambala. Pero may mga pagkakataong nakikita ko siya mula sa malayo. Hindi na siya sumasabay sa akin, pero alam kong andyan lang siya. Sa kabila ng takot ko, natutunan kong harapin ang kababalaghan ng hindi lamang gamit ang dahas. Pero gamit din ang pangunawa. Dahil minsan, ang kinatatakutan natin, baka hindi naman pala talaga kaaway. Ang baho ng utot! Ayaw ko na! Sorry la. Nakakain kasi ako ng kamote.